Pakinggan nyo itong si Bato de la Rosa, mga kababayan. Oh, sayang din po ang pasweldo dito. Sayang din po, no? Yung mga ikinakaltas sa inyo na kinsenas katapusan. Tapos ipapasweldo kay Bato de la Rosa. No, pakinggan nyo. Naku, ito guided ho ng Holy Spirit ito nga. Pinigilan ko na lang sarili ko. Hay, nako. Guided daw po siya ng Holy Spirit, mga bossing, ha? We decided, Eto, pakinggan nyo ho, si Bato. once we decided to return the articles of impeachment to the House, am I correct to assume that technically we don't have the jurisdiction of these articles of impeachment already because we return it? So, In return, nagtanong lang, hindi na nga dapat ni-return yun eh. No, ang sabi nga ni Senadora Grace Bo, total, nandito naman po kinabukasan yung mga yung prosecution panel, bakit hindi na lang po natin sila tanungin kinabukasan? Ganun lang, no? Tatanungin, sigurado po ba kayo? Tuloy pa po ba ito? Okay lang. O ganun lang. Pero dahil nga marami kayong mga maka-Duterte dyan at pinagbotohan, yun, bumalik pa. Puntos nyo yan, oo. Pero, yung summon, ipapadala pa din. Diba? Ipapadala pa din. Kaya nga ho, hindi ako hindi ko maintindihan yung mga DDS. Masaya po sila, ha? Masaya daw po sila. Kasi bumalik na daw po. Ang pagkakaintindi nila, bumalik na daw po, mga kababayan, yung impeachment doon sa Congress. Iniisip nung iba, wala na daw pong impeachment. Tapos na daw. Next year na daw po ulit. Tapos nung naglabas po ang ABS-CBN o GMA yata ng balita, ipinadala na kay Sara Duterte. Pinadala na kay Sara Duterte yung summon niya. Nagulat sila. Hala, akala ko ba binalik na? Bakit ngayon pinadala yung summon? Kasi nga, nagtatanong lang na hindi naman dapat ibalik. Di po ba? Sabi ni Shiro Kansaki, mali ang pagkakaintindi. Aasa ka pa ba dyan sa mga yan? No? Yung mga yan, estilo niyang mga yan, kumbaga, marinig lang yan. Narinig ko, okay na yun. Di ba? Narinig ko, nakakulong si Lisa Marcos. Kahit pader lang po, ipakita mo dyan. Maniniwala yung mga yan. Nagulat sila, paggising nila ng umaga. Napadala na kay Inday Sara Duterte yung summon. Bakit po ganun? Kala namin okay na. Hindi, tuloy pa din ang impeachment. Ano ba kayo? Hinaan nyo naman. Bato, tuloy mo. Sir Rohel Magsino, maraming salamat po sa inyong super sticker. bakit pa natin magpapatuloy tayo sa pagbigay ng sampina? Ayan, si Bato umiiyak. Oy, Bato, naibigay na. Kanina umaga. Hindi ko din alam kay Robin Padilla kung ano yung sinasabing panalo na sila. Tuloy pa din naman ang sampina. Di ba? Tuloy pa din at naipadala pa din ang sampina. Sa respondent, kung binalik natin, siguro kung mabalik na yun sa atin, saka pa tayo magpapatawag ng mag-issue ng summons. Kasi, technically, wala tayong jurisdiction ngayon sa articles of impeachment dahil binalik natin sa kanila ang... Nagtatanong lang kayo kung itutuloy ba ng Congress, which is alam nyo naman ang sagot. Kaya nga ang sabi ko parang nag-undo lang po sila. No? Yung itinype mo ng pagkahaba-haba na alam mo na kung ano yung nakatype, tapos inando lang po nila, okay, balik tayo sa umpisa, i-type ulit natin yung ganun. Yun lang yung Bato. No? ang articles of impeachment. So wala sa atin. So ano ngayon ang magiging basis? Like for example, magpadala tayo ng sampina kay Vice President Sara Duterte. Naipadala na. Naipadala na. Anong attachment ilagay natin sa sampina? Articles of impeachment should be attached to the sampina. So anong... Bakit? Tuloy pa din yan
Yun pa din ba to? Anong na personality natin to atas na sabpina, na ang sabpina ay binalik natin sa House. So, technically, we don't have jurisdiction over the articles of impeachment. Lahat gagawin ni Bato de la Rosa, mga kababayan, kasi malaki ang utang na loob nito sa mga Duterte. No? Kumbaga dating sabi nga ni General Torre, one star. Eh ako sinisitan ninyo ako. Gusto ako ng sambayan ng Pilipino, gusto ako ng mga kakamping, gusto ako ng mga sumusuporta sa gobyerno. Ang ayaw lang sa akin, ang may ayaw lang sa akin, yung mga DDS. Kasi dalawang malalaking ulo nila yung nasa loob ngayon, nasa oblo. No? Eh yung Bato de la Rosa ninyo, one star lang yun. Oh. Kaya, from there, hanggang papunta doon sa maging senador, malaki naman talaga ang utang na loob. Pero hindi ako naniniwala dito kay Bato de la Rosa yung sinasabi niya, sasamahan niya hanggang dulo si dating Pangulo. Duwag din ho ito eh. Paputok. Bigyan mong paputok to na meron ng tatakbo ho yan, mga kababayan. Tapos, nung inaaresto na si dating Pangulong Duterte, ano ginawa? Nagpatay ng cellphone para hindi siya kulitin ng mga kasama niya. Oh, 24 oras nagpatay ng cellphone. Oh, di ba, mga kababayan? Utang na loob. Yan lang po ang pinangahawakan at kung bakit ganyan si Bato de la Rosa. No? Utang na loob. Kahit balu-baluktot na, sige, diretso pa din natin. Kahit yung mga yung mga pahiring-hiring nitong tao na to sa loob ng Senado, puro po pag-aaksaya ng pera ng bayan. Dalawang hearing niya, yung isang hearing, yung pidayalik, ano po ang natamo ng taong bayan doon? Ano po ang napala ng mamamayang Pilipino doon? Wala. Aksaya lang ng pera o pondo ng bayan. Yung pagpunta pa nila ng Davao, para pigilan si General Torre dahil inaaresto. Dapat nga yan, nakasuhan sila dyan eh. Kasi alam at kitang-kita naman ho natin, obstruction yung ginawa nila at yung pakay nila doon. Oh. Para sabihin, tumigil ka na, Torre, kasi parang dead end ka na, wala nang katuturan yung ginagawa mo. Kung pinakinggan ho to ni Torre, mga kababayan, nung nando sa Davao, naku po, 5 minutes lang, nakalabas na si Buloyski doon sa kung saan siya nandoon pinagtataguan niya. Puro sayang lang po sa pondo ng bayan ang ginagawa nito. That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator- Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit. Bakit hindi ka sumali doon sa conclave? Guided pala ng Holy Spirit, anak ng tinapa, baka sabihin sa iyo, uy, nung kayo ang nanunungkulan, 3 taong gulang, damay, hindi naman dapat mamatay. Pero ano lang sinabi ninyo? Collateral damage lang. Tapos gag-guide ka ng Holy Spirit. Okay na. Ano to? Patawanan ba to? Dapat sumali ka doon sa conclave. No? Yun, yung mga yung mga cardinal guided ng Holy Spirit para bumoto para doon sa magiging pope. Eh di dapat sumali ka doon ba to? Nadamay pa ang Holy Spirit. Ano? Oh. Mr. President, to be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Oh. Eh di palpak pala ang Holy Spirit kung sakali na dumating yung iyong warrant to pare sa Oktubre daw. Sabi yun ni Ellen Tordesillas. Di ba? Oh, sabi yun ni Ellen Tordesillas. Oktubre. Posibleng lumabas ang warrant to pares ng 2 senador
mga kababayan. Eh di papalpak pala ang Holy Spirit kung sakaling maaresto ka. Oh. Ewan ko, kung Holy Spirit din ba yung pinapaniwalaan nila doon sa doon sa KOJC, sa kampo ni Buloyski? Kung ano-ano na lang po sinasabi nito, mga kababayan eh.